Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 27, 2024 at drop tayo. So, malakas siguro yung closing natin kapon. Ayan, nag-profit taking muna si Philippine Stock Exchange Index natin. So, nag-drop tayo ng negative 0.41%. So, meron pa rin tayo net foreign buy kahit papano. 175.76 million. So, nandiyan pa rin sila. So, yung palang net foreign buy natin kapon, majority noon is kay Ayala Corporation para meron siyang ginawang offline transaction, private siguro yon. So kaya nagkaroon tayo ng more than, ilan ba yung kapon? 2 billion, 4 billion na net foreign buy. So sabi ni Instagram, mga 14 billion yung total na net foreign buy dito sa market. More than 14 billion peso. Ayan. So nandiyan sila at hindi naman masyado bumabagsak yung stock. So profit taking lang yung galawan ngayong Friday naman natin. So hindi natin sinundan yung yung galaw ng US market, 'di ba? Sa US market, umakyat sila nung closing kahapon, malakas yung mga technology stocks dahil doon kay Micron Technology na stock. So nag-upsurge kasi siya dahil sa maganda yung earnings niya. So lahat sila, majority is gumalaw ng maganda. Pero hindi natin sinundan eh. Nag-red ka agad yung market natin sa opening pa lang natin. Okay, so ito yung mga winners natin for trending stocks natin for today. So Alter, naka 3 araw, 2 araw na maganda. So another green day, na pullback yata, no? Parang nag-Dow G na. 1.22%. So verde pa rin naman yung closing niya. Meron siyang 242K net foreign sell dito sa market. Tapos si ASEAN, pinag-usapan, medyo mas maganda na yung setup ng mga candles niya. So meron siyang 1.72% na uh, closing dito sa market. Meron siyang 720K net foreign buy. Nasa kaya itong mga net foreign buy na 100 million na yan. MRC, ito yung pinaka-winner yata sa mga small caps. Nagkaroon siya ng volume, 20 million yung volume niya. So nag-up siya ng, ayan, taas, 13.04% and meron siyang 1.3 million net foreign buy. Tapos sa mga big caps, ayan, umahabol si GGS. Kumbaga doon na yung chart niya, no? Parang breakout yata to sa ME 100 kanina, kaya siguro nag-trending. Nag-up siya na 2.73% and meron siyang maliit 15.39 million net foreign buy. Tapos si OGP, winner din to, no? So nag-up siya ng 1.65%. Pero ilang araw na rin umakyat to. And meron siyang 7.7 million net foreign sell. Tapos si SPNC natin, ayan. So finally, nagberde din. 0. Kaya lang medyo pa rin, no? Pigil yung paggalaw, 0.85%. Meron siya 830K net foreign sell. Pero yung mga winners natin kanina, si MRC, si Ionics, pa, CTS, mining stocks yung yung category ng mga gumalaw na stocks naman natin. Okay, so yan po yung pag-uusapan natin for today's trading. Medyo mapula yung yung futures ng US market. Ayan, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa lang po. So yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Pero ngayon, di ba, halos lahat naman ng stocks ay gumagalaw siya. And then follow po ako dito sa ating Plumby Trader na YouTube channel para updated ka sa mga post reviews natin. Kung gusto mo, subscribe ka or join ka dito sa trading group naman natin. Tapos check na lang yung mga uploaded videos natin. Daily po yung ating reviews, mga company reviews, mga sample trades. So weekends na naman, aral ulit tayo ng mga charts natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, plus yung ating PSC stock market studies naman. Okay? Crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Plumby Trader. Crypto to para sa mga play turn games. Malakas ngayon si Bitcoin. So sumampa ulit sa 65K na si Bitcoin natin. Hopefully tumuli siya. Tapos sa social media, follow mo lang po ako dito sa Facebook account na Plumby Trader or dito sa Facebook page na Plumby Traders natin para updated kayo sa mga posts. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market, US, and cryptos. Tapos dito sa, okay, meron na summary si Philippine Stock Exchange. So basahin natin to. So meron tayong net foreign buy ngayon, 175.76 million. So medyo
maganda yung pasok pa rin ng foreigners. Sabi natin 14 billion sabi ni Investagram. So hindi pa siguro kasama doon si Ayala Corporation natin pero one stock lang naman yon. So wag natin isama yung bilang ni Ayala. So ngayon, pinaka-winner natin is mining. So pumitik sila 0.55% and makita mo dito sobrang lagapak ngayon ng ating finance sector naman. So mukhang nang-trap lang yung kahapon, no? Nag-drop tayo ng Wednesday, Thursday nag-bounce yung ating banks and then Friday nag-profit taking siya. Ayan. So medyo ano na rin kasi extended yung galaw ng mga banks natin. Overbought na siya. Ayan. Kaya lagi natin minimension sa mga reviews natin. Foreign funds bought, ito yung mga binili. BPI, CBC, Security Bank, MFC, ASN, Meralco, DNL, EMI, ABA, AC, CLI, CRITS, Globtel, at saka si Converge. So Alter, ayan. So bukod sa maganda yung earnings, diba kapon, 200% yung earnings niya. So meron siyang discovered that financial institutions are more than eager to back the green energy transition. So meron siyang 15 billion fundraising. Ayan, malaki yan. So real estate prices in the Philippines continued to rise in the second quarter. The BSP said on Friday, September 27. Pero SMPH lang yata yung gumalaw. Ewan ko na BLL. Pero si Ali is nagkaroon yata siya ng profit taking. ICT Puerto Agua Dulce Terminal in Colombia marked a milestone by handling the largest ship to dock on the Colombian coast. Ayan. So ito yung mga foreign funds sold. BDO, Metrobank, PNB, Union Bank, APF, Gen, FPH, SCC, CNPF, DELM, FB, FCG, IMI, Aboitiz, AJ Costco, Ali, A-Reach, Double Dragon, may parang good news yata kanina dito at saka si ICT. Ayan. So profit taking muna, pero very good pa rin kasi above pa rin naman ng 7,400. So 7,428.3. So Ayala Corporation raised 2.2 billion from selling treasury common shares and plans to raise additional 15 billion through a preferred share offering. Ayan. So si Ayala pala yung net foreign buy natin kahapon. Cebu, o ba, nag-up si Cebu receive its 12 aircraft for 2024. Alter both units that would own land for projects. Approve the purchase of 25K common shares for 25,000 pesos. Ano kaya to? Tama ba? 25,000. Lit naman nito. Ayan. Non-stop foreign buying for the 3 months fuels PSEI surge. Ayan, 14.3 billion. Sabi ni Investa natin. Megawide declares cash dividend. Ayan, meron siya. Kaya lang sa preferred shares pala. ASN subsidiary, bakit yung news? Buena Cristiana Holdings dispose its land in exchange for shares of A-REITs. Ayan. A-REIT acquires commercial buildings from Ali, Greenhaven, Cebu, and BCHC in exchange for A-REIT primary common shares. Ayan, good para kay A-REITs natin. Okay, so initial batch of Spanish investors issued by Double Dragon. Ayan, so meron siya. Result projects of HTI to start by fourth quarter 2025. Tapos ito, breaking news. Ayan, sa mga merong Apollo, yung mga MB Siphon 1 tsaka MB Siphon 2. So hindi na tayo magtataka kung bakit diretsyong pababa yung nag-breakdown kanina ng konti. Yung price action natin kasi 1,333 days since MB Siphon 1 was first declared in position. Ayan. So, ano ba, magtatatlong taon na in position si etong si Apollo natin. Ayan. Parang niloko tayo ni Apollo. Ayan. Pero sabi nga deployed pero wala man lang resulta kung viable ba magkaroon ng offshore mining o doon sa sa sea mining, di ba? So parang wala naman nangyari. Ayan, so nang hype lang si Apollo natin. Ayala Corporation, preferred shares to. Laki ng dividends niya, oh. Ayan, check niyo lang doon sa mga long-term investors, 6% per year. Parang MP2 na rin siya. Ayan. So, check mo na lang yan. Tapos, sa share buyback si AJ kanina, AC, okay, treasury shares, yung mga galawan, Double Dragon, basta na Alter, Mrs. G, MRSGI received its first Golden Arrow Award.
Peso, baba ang peso ngayon. Okay, malakas pala ang peso. Sino pa? Nabasa na natin to. Meralco, subsidiary may score sign contract with Terra Solar Philippines. Ayan. So kaya siya nag-invest kaya ng SPNAC. Share buyback, AGI. Okay, so yun lang. Yung mga na-post ko for today's trading natin. SM, Supermalls expect strong holiday sales with nearly double-digit growth in sales and revenue. Ayan. So kaya siguro sumipas si SMPH naman natin. Okay? So yun po yung ating mga balita. So patalastas ulit. Yung mga gusto po sumali sa trading group, kung gusto yung makita, yung mga trade natin ng stocks, sali ka lang po dito sa ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, double check mo po yung ating Patreon naman. Okay? So tingin tayo dito sa PSE. Okay, so nagko-correct na siya, which is tingin ko naman healthy pullback lang. Okay, so 7.5 yung pinaka-resistance. Task ko pa rin 7.5 na lang. Para, kasi bullish pa rin naman yan eh. So, okay pa rin naman. Bull run pa rin naman si PSE. Tama ba? Bull run pa rin tayo mula dito. O, sakto. Halos 20%. Kulang ng konti, pero bull run si PSE. So, hindi naman kasi lumalabas yung foreigner. So, tingin natin is okay naman yan. So, 7.2 to 7.5 yung trading range na personally nilalagay ko sa kanya kasi marami tayong net foreign buy. So tingnan natin kung mag-correct si PSE and then later on maganda sa kanya bumalik dito sa below RSI 70 para bumuelo ulit yung galawan ng mga stocks natin kasi karamihan mga overbought na. So obvious na. So hindi na bibili yung iba. Mag-aantay sila ng pullbacks naman. Okay? So negative 0.41%, 175 million net foreign buy. So tignan natin yung galawan ng mga big caps, ICT, wala. BDO, ayan. So ito yung mga profit taking. 3.4%, BPI 0.7, drop. Ali, minus 2%. Ayan. So tama lang yan para mag-bounce ulit yung stocks natin. Metrobank 1.16, di ba? For mga banks. SMPH, ito, nag-green siya. 1.52%. Yun. So, hopefully, umabot sa resistance. AC, minus 1.56. So, nagbenta siya, treasury shares. Although, hindi natin nakita dito, hindi naman siya nag-reflect. So, siguro private yung bumili. URC, nag-breakout na ba? O halos mag-breakout na. Si URC natin, PLDT, pause muna. Negative 0.33. SMC, ayan, lumalaban siya. 0.67%. GGS, yung winner natin sa Big Caps, 2.7. ASEN, so nag-up siya 1.7. O si Meg, hataw pa rin, no? 0.46%. Okay? So, ito yung mga galawan, mga big caps natin. Meron pa dito, Converge 2.32%. So, tingin naman tayo ng mga winners, yung mga winners for today. So, MRC, nag-up siya ng 13%. Binomba ulit, oh. Binomba ulit si MRC. So, very good. Ionics, ayun, nabuhay na. 6%. CTS, anong time 1 million na trading volume. PX, mining. Puntas sa PX. So, 4% ulit for today's trading. Binget to, no? O, mining. So, 3.68. So, mga mining nga yung winners. Ito si hataw si Cebu Pacific natin na 3%. Si Web, 3%. Lumalaban si Web. Tapos si GGS, si AP, 2.67. Breakout na rin. Tapos si All HC, ayan, buhay na. O buhay pa lang. 2.48%. Okay? So, ito yung mga winners. Si STI, verde pa rin yung nakita ko sa kanya. Saglit. Ayan, o. Hanip si STI. Ganda ng galaw. Next, yung mga losers naman natin, hanap tayo ng may volume. Ayan, BHI. So, pagod na. Pagod na si BHI natin. Na-break yung mga support. Watch out na lang. ABA. Okay, mahina si ABA, no? 4.82%. SSI, nag-drop din. May pa-clickbait si SSI. Akala ko okay na to eh. Tapos si Bell, 3.4, nag-drop. Apollo, eto si sabi ko kanina, watch out na lang kasi mukhang bad news yung balita na yon. Tapos si Jerry, wala namang volume. Sino pa dito? FB,
2.6%. And napagod na yung ibang stocks natin. Okay lang, normal lang naman yan kasi sobrang taas naman yung ginalaw ng markets natin, di ba? So okay lang yan. Wala naman diretsong taas eh. May pullback and then basta yung pullback niya higher low formation or retest sa support then okay lang yan. Okay? So overbought pa rin naman. So di ba sabi natin pag overbought so nagpo-pullback talaga si proven na yan PSE. Yan. Ilang taon na natin tinitignan to market basta overbought si PSE nagpo-pullback. Kaya kailangan mag-TP minsan. Yan. Hindi kasi natin alam kung kakainin yung TP or hindi. Ayan. So tingin tayo dito sa US market. Refresh ko ng konti. So, okay, habang nag-ano siya, dito tayo sa Bitcoin. So, si Bitcoin is malakas, 65K. Ayan, good news sa mga crypto traders. Ethereum, 2.6, BNB, 600 ulit. So, the rest, Verde, si Dodge, 0.12. Ayan. So, ang ganda ng galaw. Ayan, maganda yata mag-trade sa weekend. So, o mamayang gabi. Um, after ng dinner. Ayan. So maganda mag-trade sa crypto. So dito naman sa bandang US market, actually malakas kahapon. Ayan, So kaya nga inisip ko baka lumaban din yung market pero wala. Opening pa lang is puro profit taking na siya. So mukhang mapula mamaya. Negative 0.11 sa S&P, Dow Futures, negative 0.02, Nasdaq Futures, negative 0.26. Pero dito sa Europe maganda Ayun lakas ng Europe Okay, so maganda sa kanila. Tapos dito sa bandang Asia, mix tayo. Ayan, marami mapula. Mga 0.6, 0.8 na drop. Meron din naman mga malalakas. Ayan, mix tayo dito sa bandang Asia. So crypto okay na yan. Balik tayo dito and then quick review tayo sa sa kumita ka ba for the week? Quick review tayo sa mga trending stocks natin. So okay lang ako sa tama lang wala naman ako masyadong exaggerated na nahuli, pero may mga nagberde naman tayo for the week. Okay, so unahin natin si Alter. So, sayang yung na ito yung profit nito. 9% pala to kanina si Alter. Ayan. So kung medyo greedy, so sayang din yun. 14% na yung niya, inakyat niya. So nag-pullback siya. Actually, medyo bad sign yan. Pero tignan natin, baka bumalik naman kasi malaki yung, kahit pa paano, malaki naman yung volume. Kaya lang, parang sinadya lang na mag-Dow G. 1.22%. So, meron siya net foreign sale negative 2.42K. Ayan. So, baka mag-retest sa baka mag-retest dito sa MA9. O dapat mag-retest sa malapit sa MA9 bago siya bumalik ulit. Kasi Dow G, yung titingnan natin sa kanya. Pero kung itutulak siya, kasi okay naman yung earnings niya, so baka na lang to, na nakuha lang sa profit taking na malakas. Halos 20% na rin siya pero kung kasama mo to, so halos 30%. Hinog na si Alter natin. So anong oras nagkaroon ng profit taking? Kasi umaga okay naman siya, hapon siguro to. Nagkaroon ng profit taking. Anong oras ba? 11, no? O bago mag-break, nag-pullback na si Alter natin. Okay, so ganyan talaga. So anyway, bullish naman yung market So babalik at babalik din naman as long as maganda pa rin yung bili niya by next week. Which is, tingin naman natin okay lang. Ayan, so pero kung natrap ka sa taas, ayan, kasama sa risk yan, mataas talaga yung risk kung bumili ka sa 9%. Ayan, okay naman lahat ng indicators niya. So eventually, tingin ko naman is babawi din si Alter. Mapapasayang ka na lang. It's dahil nga medyo malaki din yung pullback na 8% na yung pullback niya, no? Halos 8% din. So malaki din yan. O hindi mo nakuha kanina. Ayan. So syempre, hindi mo naman maisip na syempre kung dito ka nakabili, more than 20% ka, then okay lang. So yung mga nakabili lang sa bandang taas, medyo malamig, di ba? Sabi nila sa bandang taas, ayan. So okay din naman yung okay pa naman lahat ng indicators ni Alter. Okay? So yan? Profit taking candle na yan. Next, ASEN. Wala tayong masyadong balita, pero ayan, good vibes ulit tayo kasi makita mo dito, okay, medyo nag-close the gap siya. Ayan, nag-close the gap pala siya. Pero ang pinakamaganda is nag-breakout ulit yung yung trend. So, lalaban siya sideways.
sideways or uptrend. So dalawa lang. Kasi maganda na nag-higher low na yung ano. Yung galaw niya, so ito yung dati nating trend. Babaguhin na natin yan, hindi na yan. Kasi nagbago siya. So ang gusto niya is umakyat naman siya pero parang mabagal yung gusto niya sa ano, sa trend niya, parang ganyan. Ayan. Yan, pwede na yan siguro na. So higher low pa rin man, higher low. Tama lang yung retest niya dito. Ayun, support. Mas malakas na support. Nagtama dito sa dalawang peak na to. Tapos meron tayong MA 100. And good sign. Good sign yan. Medyo nagbago ng konti yung direction ni ASN natin. Ayan, so yung indicators. So okay ulit, no? Medyo bullish ulit yung indicators ng RSI naman natin. Okay? So kung matuloy yan, okay na rin, mga 10% na upside. Hopefully matuloy si ASEN. So 720K net foreign buy, 1.72% yung gain natin for today's trading naman. Okay? So renewable energy. Pero ito winner si MRC. Biglang binomba ulit oh. So minsan nakapagtaka din to kasi nawawala yung volume niya Pero ayan, binomba ulit siya. So next week magta-try siya ulit sa MA 100. Pero ito yung pinaka-resistance na niya, 0.9. So ano ba yan? Magsa-sideways. So magre-retest siya kung nag-pullback siya, sideways si MRC natin. So kailangan niya makapag-form ng base above na MA 100. Ayan. So pero may volume, so buhay. Buhay itong si MRC natin. So di ba napansin mo, nag-shift tayo ng konti from big caps Monday to Wednesday, big caps. Tapos pagdating ng Thursday, Friday, nag-shift tayo sa small caps kasi nagpa-profit taking yung mga big caps na stocks. Ayan. So congrats po, 13%. Wala tayong balita kay MRC, 1.3 million net foreign buy. So more on price action lang siguro si MRC natin. Kasi hindi naman natuloy yung breakout niya dito sa around August na lumipad yung price action natin. Okay? Next, GGS. Okay, finally. Ayos to. Nag-breakout tayo sa MA 100. So, papasinin mo, yung last time na nasa MA 100 tayo is March. So, good sign na yan. Good sign ng, syempre, reversal. Pero ito yung pinaka-reversal niya. Kung trend ang pag-uusapan, dito pa lang sa candle na to, nasa 25 pesos. Okay, so good sign yan. Halos mag-ano na rin siya, overbought na hopefully mabot siya ng overbought bago siya magkaroon ng pullback tapos yung next na resistance okay meron siya resistance dito pero kung good sign na dire-diretso na nga to kasi nag-recover na majority ng stocks diba ito na nga isa sa pinakahuli sa mga big caps natin na nag-recover si URC nga di ba halos kalahati isa na-recover niya pero si GGS simula mag-drop siya noong March hindi pa siya nakaka-recover ng kalahati. So yung kalahati, Fibonacci natin, is, kung dito yan, around 31.78 which is malapit nga dito sa ginuguhit natin na current resistance. May gap kasi dito. Ito na lang maging basis ko. Meron siyang gap dito last time. Okay? So good sign na rin kahit pa paano kasi hindi siya hindi siya nag-form ng wala ka masyadong makikita na base niya eh. Talaga lang siya, dahan-dahan lang na umakyat and sumasakay lang siya sa MA9. So pinaka-support MA9, may gap din dito. So pero nalampasan niya. Ayan. So meron kaya lang maliit talaga yung Dapat makakita tayo ng mga 100 200 million per day na net foreign buy. Ayaw pa rin siyang pasukin eh. So 2.73% pangit ba earnings? Minus 15%. 2.73% na galawan and 15 okay na good sign. At tingnan na ulit natin by Monday baka mamaya net foreign sale ulit. 15.39 million net foreign buy. Pero makita mo unti-unti nagre-recover na yung price action. Next, OGP. Okay, ito winner si OGP natin. Namimili ako dito OGP o CREC. Kasi yung titignan ko to, resistance is 4% ng una. May resistance siya eh. So hindi ko masyado napagtuunan ng pansin si SCP. Ayan, napakawalan natin is 10%. Okay, ganda. So ngayon is pwede naman natin itaas. Itaas natin kasi maganda naman. Kaso overbought na pala.
So watch out na lang sa overbought condition, rather yung box. Ayan. So overbought na kasi. So pero magaan kasi ito si OGP. So 33 billion lang yung ano, market cap. Kaya siyang itulak. Tapos medyo may volume din siya, 18 million, no? Or rather yung volume na nagtulak, ang galing nito, no? Tingnan mo. Nagtulak siya dito pero yung candle hanggang dito lang. Ito, nag-accumulate siya ulit. And then suddenly, binomba niya yung ano, yung stocks niya. Hindi pa siya nagbebenta, so nandiyan pa yan. Okay, possible, meron pa siyang upside na gagawin bago siya magkaroon ng pullback naman natin. Kasi nandiyan pa sila, oh. Kita mo yung volume na ano, pumasok sa kanya, nag-exchange, di ba? Siyempre, mga bullish yan. Malalaki yung bars niya. Okay, so 1.65%, okay lang yan. Bull side pa rin naman. Pero meron siyang 7.7 million net foreign buy. So hanggang dito yung ano, yung bet ko kay ano, Oceano Gold Philippines. Ayan. Yung isang kino-compare ko kasi dito, namimili ako CREC naman. So ito naman paakyat din siya. Ayan. So anyway, good side para kay ano, OGP natin. Ayan, overbought na nga lang. Okay, so very good. Hopefully meron pa. And then lastly, si SPNEC. So nag-gain naman siya 1%. Parang hirap na hirap sa ano MA20. Okay, so higher low pa rin naman. Higher low ba? Okay, higher low. Higher low naman yung ano, formation natin. So hindi pa masyado sigurado kasi yung wala pa tayong balita dun sa ano lilipatan niya, pero good sign yung mga nilalabas ni ano ni Meralco para sa kanya. Ano ba trend natin dito? Ito pinaka-trend natin eh. Ayan, so hopefully hindi na siya umabol pa dito sa ano, bandang baba. Okay. So support naman 'yan. Support naman yung current position niya. Okay, so kasi kung iti-trend mo siya, hindi pwede kasi iba yung itsura ng ano ng trend niya. So yan na lang lalagay ko sa kanya. And then dito siguro 1.37. Pero malayo naman masyado yan, no? Okay, anyway, kulang kasi sa ano. Walang volume eh. Ayan, wala tayong volume. 0.85%, 830K net foreign sell. Ayan, parang pangit pa yung ano indicators natin kay ano SPNEC. So remains to be seen siguro by next week pa. Medyo ano bearish pa rin pala yung ano niya overall picture. At least nag-gain siya for today's closing naman natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today's trading natin. Balik tayo sa PSE. So kung titignan mo yung PSE natin, parang ano siya bullish talaga, di ba? So siguro may particular stocks maliban dun sa mga bumagsak kanina na uptrend talaga yung ano, yung galawan niya. Kaya yung overall picture natin is uptrend pa naman. So tingin ko is healthy pullback lang to. Normally meron pa siyang ano second spike bago talaga mag-profit taking si PSE. And hanggat nandiyan naman yung net foreign buy na minumonitor natin, then good chance pa rin ng breakout sa 75 by next week kasi nandiyan na yan, no? Malapit na 7.4. Okay? So good vibes tayo dito sa market. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kayo sa Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So mga gusto ng guide sa trading market sa Philippines, sali ka lang po dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.